Alam mo ba na ang simpleng ugat na ito, na karaniwang ginagawang kakanin, ay pwedeng maging superfood? O kaya'y nakamamatay na lason? Ito ang kamoteng kahoy, isang pagkaing karaniwan sa maraming probinsya, pero lingid sa kaalaman ng karamihan, may taglay itong delikadong kemikal na kailangang tanggalin muna bago kainin. Sa video na ito, alamin natin ang buong katotohanan tungkol sa kamoteng kahoy. Ang mga benepisyo nito sa katawan. Bakit ito nagiging mapanganib? Paano ito gawing ligtas kainin? At kung ano-ano ang mga kakaibang gamit nito sa buong mundo. Ang kamoteng kahoy o cassava ay isang uri ng root crop na katulad ng kamote at gabi. Karaniwang tinatanim ito sa mga rural na lugar, lalo na sa Asia, Africa at Latin America. Sa Pilipinas, makikita ito sa halos lahat ng probinsya, mula sa palengke hanggang sa likod bahay. Ito ay matibay sa tagtuyot at madaling itanim, kaya't paborito ng maraming magsasaka. Narito ang mga benepisyo ng kamoteng kahoy. Una, energy booster. Punong-puno ito ng complex carbohydrates na nagbibigay ng mabilis at matagal na lakas sa katawan. Pangalawa, gluten-free alternative. Ang cassava flour ay perfect para sa mga may celiac disease o gluten sensitivity. Ginagamit ito sa mga bread, pancake at pastry. Pangatlo, mayaman sa fiber. Ang kamoteng kahoy ay mainam para sa healthy digestion at panlaban sa constipation. Pang-apat, may copper at magnesium. Tumutulong ito sa bone health at immune system. Pang-lima, source ng resistant starch. Ang starch nito ay hindi agad natutunaw, kaya pwedeng makatulong sa blood sugar control at gut health. Pang-anim, budget-friendly at sustainable. Murang source ng calories at madaling paramihin, kaya importanteng pagkain sa mga developing countries. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit at paano ito naging delikado? Ang hilaw na kamoteng kahoy ay may taglay na cyanogenic glycosides, natural na kemikal na nagiging cyanide sa katawan. Kapag hindi tama ang paghahanda, ito ay nagdudulot ng pangangati ng bibig, pagkahilo, pagsusuka, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, at sa malalang kaso, kamatayan. May dalawang uri ng kamoteng kahoy. Ang una ay ang sweet cassava, mababa ang cyanide, mas ligtas kainin. At ang pangalawa ay ang bitter cassava, mas mataas ang cyanide, kailangan ng mas mahaba at maingat na preparasyon. Ayon sa WHO, ang improper handling ng cassava ay sanhi ng cyanide poisoning outbreaks sa ilang parte ng Africa. Paano gawing ligtas ang pagkain ng kamoteng kahoy? Para maging ligtas ang kamoteng kahoy, sundin ang mga traditional at validated methods. Una, balatan ng mabuti. Tanggalin ang balat at outer layer, ito ang may pinakamataas na lason. Pangalawa, hiwa-hiwain ng manipis. Mas madaling mabawasan ang lason kapag maliliit ang hiwa. Pangatlo, ibabad sa malinis na tubig. Ilang oras hanggang 3 araw, ang soaking ay mahalaga lalo na sa bitter cassava. Pang-apat, lutuing mabuti. Pakuluan ng maayos. 15 hanggang 30 minuto. Iprito o i-bake ng sapat ang init. Huwag kainin kung may mapait o maanghang na lasa. Pang-5, huwag kakain ng hilaw. Kahit sa juice, shake o salad, hindi ito dapat isama ng hilaw. Naman sa dahon, kailangang pakuluan ng mahigit 10 minuto at itapon ang pinakuluang tubig. Narito naman ang mga gamit ng kamoteng kahoy sa buong mundo. Sa maraming bansa, ang kamoteng kahoy ay hindi lang pagkain,
multi-purpose crop ito. Ito ay pwedeng maging tapioca flour. Ginagamit sa baking at thickening agent, gluten-free at healthy alternative. Pwede ding gawing cassava pearls. Ang sago o pearls sa milk tea, galing yan sa cassava. At syempre, pwedeng gawing suman at kakanin na karaniwang ginagawa sa Pilipinas. Ginagamit ang ginadgad na kamoteng kahoy sa paggawa ng suman, cassava cake at kutsinta. Pwede din ito sa industrial use. Ginagamit sa paggawa ng glue, textile starch at biofuel. At pwede din sa animal feed. Ang natirang pulp at dahon ay pinapakain sa hayop, pero kailangan ding lutuing mabuti. True stories at cases. Alam niyo ba na noong 2005 sa Philippines, ilang estudyante ang nalason matapos kumain ng cassava cake na may cyanide dahil sa improper preparation. Naging national issue ito at pinatibay ng DOH ang education sa ligtas na paghahanda. Mahalagang ituro lalo sa mga kabataan kung paano ligtas na gamitin ang mga lokal na pagkain. Kaya ngayon, alam mo na. Ang kamoteng kahoy ay pwedeng maging pagkain ng bayan o lason ng katawan depende sa paraan ng paghahanda. Kung maayos ang pagluto, isa ito sa pinakamurang superfood sa bansa. Pero kung babaliwalain ang tamang paghahanda, delikado ito. Kaya bago mo isalang ang cassava cake, tanungin muna, naluto ba ito ng tama? Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kakanin para ligtas tayong lahat.